Hello mga ka-bipolar. Alam niyo po ba kung anong kahulugan ng bipolar disorder? Alam niyo po kung pinagdadaanan namin? Kung alam niyo po, maraming salamat po, naiintindihan niyo po kami. Pero kung hindi naman po, sana wag niyo po kaming i-judge bilang isang tao. Dito po tayo sa karagatan ng Oriental Mindoro. Ayun po yung isla. Tatlong pulo dun po sa nakapunta na po kami dun. Part 2 po ito ng bipolar disorder. Ang mga bawal po sa amin na mga bipolar disorder, yung pag-inom ng kape, number 1. Mga caffeine kasi yun, and then mga chocolates, black chocolates. Pero yung mga white chocolates, okay lang yun. Okay lang yun. Mga white chocolates, mga Toblerone na white, meron pang ganon. Bawal po magpuyat, bawal magutom. Kailangan may laman yung tiyan. Nalala ko yung candy. Nalunok ko yung candy. Dito pala ako nagpapahangin sa baypay dagat. Apat lang po yung bahay namin dito sa dagat. Kaya medyo maingay yung alon pag natutulog kami, maingay yung alon. Yun nga pala, share ko sa inyo ang tungkol dun sa bipolar disorder para mayroon din po kayong kunting kaalaman about dun sa mga taong mayroong bipolar disorder. Isa pong kadahilanan nagkakaroon ng bipolar disorder sa matinding mga pagsubok sa buhay na hindi na po nakayanan. Kasi nung namatay yung ate ko, puro lang ako trabaho, puyat, nakakalimutan ko lang kumain, hindi ko na naiisip na kumain, hindi ko na naisip na matulog dahil trabaho lang ako ng trabaho sa gawaing bahay, sa pag-aalaga ng pamangkin ko, tapos nag-aaral pa ako ng high school nun sa Bataan, nag-aaral pa ako nun dun. Kaya yun, di pa agad-agad yun, naipon lang ng naipon na bawal din para sa atin yung masisigawan, yung katulad sa akin kasi yung papa ko kasi about ano siya sundalo kasi siya sundalo yung papa ko. Mahilig siya man sigaw-sigaw, yung singhag mga tawag doon. Kunting lang ba, singhag. Kunting pinakaayaw ko ba naman yung nag-aaway yung parents. Kaya sa mga nag-aaway ng parents diyan, huwag niyo po ipapakita sa mga anak niyo na nag-aaway kayo. Kailangan kayo lang po nakakaalam noon. Huwag niyo po ipapakita kasi kaming mga anak ay naepektuhan din po sa pag-aaway ng parents. Nagkakaroon kami ng anxiety. Nagkakaroon po ang inyong mga anak ng anxiety kapag pinapakita niyo po sa inyong mga anak na nag-aaway kayo. Kaya pakakaingatan niyo po na mag-away kayo sa harap ng mga bata. Yun po ang dapat na gawin niyo para maiwas po sa mga pagkakasakit at magkakaroon sila ng katulad ko ng sakit ng bipolar. Kasi dati nag-aaway ang parents ko, ay singhag doon, singhag dito. Yung basta hirap yan, basta naawa ko sa mama ko, kaya ngayon separated na po sila. Ayaw na po talaga ng mother ko sa father ko kasi nga sobra na talagang ginawa niya sobra nang ginawa niya sa mother ko. Yun. Basta ayaw ko nang pag-usapan yung past is past na yun. Ayaw ko nang pag-usapan. Sinishare ko lang yung sakit namin ng bipolar para maging gising po ba ang madlang people. Gising po ang mga kapuso nating kababayan sa sakit na bipolar disorder na isang klaseng depression. Hindi po siya dapat na i-down. Hindi po dapat i-down yung mga katulad naming may bipolar. Dapat po na kalingain, tulungan at ipagmalasakit yung mga katulad ko po may bipolar. Kaya pagpapasalamat po ko talaga sa mga taong tumulong sa akin
tumulo sa akin, hindi ko na po maisa-isa sa dami yung tumulong sa akin nung may sakit ako. Yung iba naiintindihan ako, yung iba naman hindi, kasi di nila alam yung pinagdadaanan ko eh. Nagsasalita ako ng Spanish, English, iba-ibang language. Nung nagkaroon ako ng bipolar, alam ko po sabihin yung mga salita na yun, pero naintindihan ko din siya. Pero nung after na gumaling na ako, di ko na alam. Parang sinasapian po ba yung may bipolar? Parang sinasapian po kami ng iba-ibang lahi. Kapag hindi pa po, pag ano po, yung kapag sumusumpong po yung bipolar, sinasapian po kami ng iba't ibang lahi, iba't ibang language. Tapos aywan ko ba ba't ganun, hindi ko ma-explain, pero mahirap i-explain talaga yung sakit namin. Kaya wag nyo po kaming i-down, pakiusap po, wag nyo po kaming i-down, wag nyo po kaming iwasan. Bagkus tulungan nyo po at ipagmalasakit. Sana po ay may nakuha po kayong tips sa akin na kailangan nating maging aware sa pagkakaroon ng depression. Lahat po ng tao ay nagkakaroon ng problema. Lahat ng tao ay nagkakaroon ng anxiety. Pero kailangan natin dapat i-handle ng maayos ang pagkakaroon ng anxiety, para maiwasan natin sa mga abroad dyan, sa mga OFW. Alam ko pong pinagdadaanan nyo. Kailangan lang po ng panalangin lahat, at iiyak lang sa Panginoong Diyos lahat ng problema natin. Yun po. Baka nauubos na po ang oras ko sa kadaldal. Maraming salamat and God bless.